taste test of this matcha. Sariwang-sariwang hangin. Keelung, the coastal side of Taiwan. Got the shot. Sobrang laki. Hi guys, welcome back to my channel. It's another beautiful day in the city of Taipei here in Taiwan. And for today's video guys, mag-join tayo ng tour. It's my first time to be in this place. It's called Keelung in Taiwan. So excited tayo. Dito ang meet up sa Taipei main station. Good thing ang aking hostel, Taiwan Youth Hostel, is nandito lang, katapat lang ng Taipei main station. So hindi na tayo matatagalan. So punta lang tayo sa meet up and let's go! Hi guys, this is my Korean friend. What's your name again? Hansa? Huh? Hansa? Hansa? Yeah. Yeah. So he's now leaving, going to Korea. I hope to see you in South Korea. Really. When you come to Korea, contact me. Yeah, I'll contact you. Yeah. I live nearby, so. Really? Like just in Seoul? Yeah. Okay. I will tour guide you. Okay, sure. Nice to meet you. Yeah. Safe flight. Where are you going today? I will go on a tour. Tour? What road? I think it's in Keelung. It's my first time there, but yeah, I just wanna see. Yeah. Keelung, Taiwan. You know that, no? Yeah. Yeah, nakasalubong ko pala dyan yung ka-hostel ko na Korean. Di ba nakaano ako, parang bunk bed, tapos may parang private room. Ako yung nasa taas, tapos yung si Korea yung nasa ibaba. Ang tahimik niya, nahiya nga ako. Tapos sabi niya kanina na hindi mo ba ako naririnig na naghihilig? Kasi naghihilig ako guys. Tapos siya din pala naghihilig. In fairness, hindi ko siya narinig. Sabi ko nga, ako ba narinig mo? Hindi niya naman daw narinig. Or baka mahimbing parehas yung tulog namin, so hindi kami nagkakarinigan na humihilik pala kami. Let's go. Nag-email naman yung tour guide, no? So, Taipei Main Station Lobby, East Gate 1. Actually, maaga pa. 8:30 pa lang. 9:15 yung call time. 45 minutes early ako. 45 minutes early ako kasi hindi pa tayo nagbe-breakfast. Tsaka, baka maligaw na naman ako dito sa Taipei Main Station. Alam mo, nahihirapan talaga ako maghanap ng gate pag nasa loob. Dito sa Taipei Main, parang mas gusto ko lumalabas. Mas nagigets ko siya. East Gate 1. Ay, wait lang. Before tayo mag-tour, maaga pa naman. Mag-Mr. Donut lang tayo dahil meron akong favorite na donut dito. Yung matcha na ito tsaka to. Yung matcha na mochi donut. Yan, na-miss ko yan sa Mr. Donut. May nagtag sa akin, ito daw yung trinay niya. Hindi ko pa ito natatry. Ay, nag-message pala. May nag-message sa Instagram, sabi niya ito daw yung trinay niya. Pero ang natry ko pa lang is, ito yata yun, ito pala yun. Only yuzu matcha. Try natin itong strawberry tsaka matcha na mochi. Let's go. Guys, bumili tayo ng Mr. Donut. Tapos ang binayad ko lang, I paid using my easy card. Kasi kung na-remember nyo sa day 1, nagpa-load ako ng 1,000 NTD. Eh, masyadong malaki yung 1,000 NTD for transportation. So, ginagamit ko siya sa Mr. Donut, sa 7-Eleven, mga convenience store. So, itong ginagamit natin kasi may balance tayo na medyo malaki. Doon na naman tayo sa nakakalitong Taipei Main. Natuto na kasi ako dito. Minsan dumadating ako 15 minutes before the tour. Tapos naliligaw ako sa Taipei Main talaga. It's really very malawak. Sige, pag hindi ko talaga makita, lalabas na ako. Kasi mas nadadalian ako pag mag-exit ako, tapos doon ko na siya hahanapin. East Gate, ito yata no. Pero parking lot yan eh. East Gate 1, saan ba yun? Hindi, ito na yung parang pang mga bullet train eh. No, HSR, yan may mga nakasulat doon na HSR, yung mga high speed rail. Hindi dyan eh. Lalabas na ako. Hindi na kaya ng powers ko. Nahihirapan talaga ako sa loob. So, dito na lang ako lalabas sa M3 Cosmos Hotel. Sige. Tapos tsaka na natin problemahin kung nasan yung East Gate na yan pag nasa labas na tayo. So yun guys, dyan ako nag-exit sa M3. Tapos lakad lang tayo dito. Ito na yung Taipei Main Station na malaki, no? Tapos dyan, mas madali ko mahahanap yung East Gate. Let's go. Dumating din kayo sa point na hindi nyo mahanap yung gate. Ang masasuggest ko, well, it works for me. I'm not sure if it will work for you. Lumabas na lang kayo any exit. Tapos
Pag makita nyo na itong malaking building na Taipei Main Station, hanapin nyo na lang dyan kung nasan ba yung east. Dito sa kabila. Mas nadadalian ako doon. Okay guys, ayan, South Gate siya dito, no? South. Itong malaking Taipei Main. Kung south siya dito, ang nandun sa harap is north. Ang nasa left, east or west? East-west bank? Charot. Hala, nakalimutan ko na yung geography. Wait lang. Ang south nasa baba, ang north nandun sa taas. Ang left ay west. Tapos ang right is east. Tama. Tama? Pag mali, di umikot tayo. So nasa right si east. Okay. Dito sa may right ni south. Ayan, ito yung south. Tapos punta tayo sa right. I think nandun yung east. Like go. Ayan, may mga tour na dito rin sila, yun, no? Sa south. May mga number yan. South 1, south 2. Sa atin, sa east 1 daw. Guys, di ba? Mas madali. East 1. East gate 1. So, pasok na lang tayo, di ba? Mas hindi siya mahirap. Wala pa. Ang aga ko kasi. So, dito yun usually sa may malapit sa gate. Dito sila nagtitipon-tipon. It's currently, what time is it na? 8:45. Ang call time pa is 9:15. 9:15 yung call time, pero alis 9:30. Ang aga ko masyado. Sige, kainin na lang muna natin tong ano natin. Tapos may Family Mart dito. Bili lang ako ng drinks, tapos tambay muna tayo. Tagal pa pala. Mag-edit muna ako ng isang reel. Sayang yung oras. Guys, Family Mart. Bili lang tayo ng makakain. Kamote. Masarap kaya kamote dito. Masarap kamote sa Japan, eh. Ito, sikat to sa Taiwan. Yung parang boiled tea egg. Yan, o. Bili tayo ng drinks. What are we gonna drink? Tambay muna tayo dito sa iconic Taipei Main Station area. Ito dito yung may clock ko. Sige, mag-picture muna ako. Sayang naman yung oras. Pero pwede kayong umupo-upo dito. Tingnan nyo. Dati nung first Taiwan namin, kasama ko yung mga friends ko. Hi sa mga dati. Ay, friends ko pa rin naman ngayon. Pero minsan na lang kayo magkita-kita. Sila Alvin, sino ba kasama ko ng Taiwan? Sila Gian ba? O, si Alvin, si Gian, tsaka si Juno. Dito kami tumambay sa, ayan. Nakaupo lang kami dito. Guys, nakakuha pa ko ng photo. Wala pa kasi masyadong tao. Taipei Main. Sino ka dyan? Chicana. Tapos nag-video ako. Ayan. Aura-aura lang. Sino ka dyan? Magpakilala ka. Taste test of this matcha mochi donut. Ay, shucks. Sorry. Cheers. Yung texture niya is parang mochi, yung chewy. Kita nyo. Kasi yung donut nila dito, Mr. Donut, hindi ganun katamis. Kung mahilig kayo sa chewy texture, you will like this. Ako na-enjoy ko sa kasi, yung Mr. Donut sa Philippines walang ganito, di ba? Pero may sabi ng ibang tao dati daw, nung unang panahon meron daw, pero nawala. Pero hindi ko na-experience yun. So dito ko lang na-experience, na-enjoy ko yung texture, tapos hindi siya ganun katamis. So I love it. Bumili lang ako ng tsaa, black tea. Tsaang tsaa, wala siya, parang wala siyang, hindi siya matamis. So ayan, antayin ko lang, medyo matagal pa. Mga around 15 to 30 minutes pa yung antayin natin. Mag-i-edit na lang ako ng isang reel, sayang yung time para productive. Okay, see you? Okay guys, we're complete, no? Hindi kasi parang feeling ko hindi masyadong sikat itong tour na to. It's, ilalagay ko na lang dito yung pangalan ng tour na to. It's parang Instagrammable tour ng Keelong, no? So of course, you can book this on Klook and use my code Marvin Samako Klook to get discounts. If magbubook naman kayo sa Agoda, meron tayong dalawang discount code. For hotel, it's called Marvin Agoda. For activities like this, you can use my code Marvin Samako. Let's go! Parang 2, 4, 6. 6 lang kami. So I expect maybe hindi kami nakabus, maybe van lang, ano. Kasi dito sa, yan, marami dyan yung mga Yelyo, Shifin, Jufin, ayan. Nakabus yan kasi laging maraming turista dyan.
Okay guys, so nakarating na tayo sa Keelong. Siguro parang mga less than an hour yung biyahe, no? Tapos, wait na, nagsi-CR lang yung iba ko mga ka-tour mates. Ayan, meron dito mga seafood. Lalaki. Ang Keelong guys, located siya sa northeast, no? So, northeast ng Taiwan. So, medyo taas siya ng Taiwan. Medyo province vibe siya. Tapos yung dinaanan namin kanina, no, parang may mga dagat sa gilid, maganda yung mga coastal views, maraming mga mountains and rock formations, I believe. Tapos sa first stop namin, hindi pa nag-i-start, pero tumigil muna kami dito kasi nagto-toilet yung iba kong mga ka-tour mates. So, parang may dagat dito, no. So baka marami silang mga seafood dito kasi malapit sila sa karagatan. Okay, mag-search na tayo guys. Nandito tayo sa Bito Jiao Park. So this is the map. So medyo may konting hiking ang gagawin natin, no. Ayan, ito yung ating grupo. Small group lang tayo. So be careful lang if gusto niyo rin gawin ito. Wear comfortable shoes, no, kasi nung binabasa ko ngayong itinerary, merong mga hiking na ganyan. Iikutin natin pagpunta doon. So ang Bito daw in the ano bang Taiwan, Mandarin ba? Basta in the Chinese language, ang Bito, it means yung tip ng nose. Kasi itong bundok daw na to, meron siyang area na parang pag ganun siya, parang tip ng ilong. So it's called Bito Jiao. Parang hindi pala konting hiking. Parang totoong hiking pala ito, be. Galing na tayo dyan, no? Okay. Fitness goals. Look at the silver lining. We are burning calories. Kahit hinihingal tayo. Let's go. Merong elementary school doon, guys. Tara. Kasi yun yung ocean. Let's go. Bilis ko hingalin, my God. So, trentahin. Kailangan talaga natin ng physical activities kasi bilis ko hingalin. Let's go. Ayan guys, ito ang Bito Jiao. Ayan, tahimik lang yung vibe niya, no? Mountain airs. Ito yung hinahike natin. From there, ikutin natin ito. Actually, easy lang naman dito, maano lang. Mahirap lang kapag yung mga paakyat, pero konti lang naman yung paakyat. Mostly patag lang. Yung kanina lang yung start, yun yung paakyat. Pero in fairness naman, ang ganda ng nilalakaran natin. Sariwang hangin. Wag lang tumirik yung araw kasi ang init. Okay, so ang ganda dito. Pwede kayo maglakad-lakad dito. Photo kayo dyan, no? Ang ganda. Batanes yarn. Ang ganda dito guys, oh. Medyo Batanes yung feels, pero the hingal is not giving. Wow, Batanes. Hey, Keelong. Bito Jiao, but it's part of Keelong, pero particularly Bito Jiao. Para siyang Batanes. Yung area na to. Yung Korean friend ko na na-meet ko sa hostel, nag-message siya kasi umuwi na siya. Today yung flight niya, sabi niya, "Hi, I'm who was staying Taipei with you. Nice to meet you. Let's be close next time when you come to Korea. I'll be your guide. If YouTube or something." Sakto. Pagbalik natin ng Korea, i-message natin to si Yunsuk. Iga-guide niya daw tayo. Ew. Ang ganda dyan, oh. Let's go. Ang ganda dito sa hagdan, guys, oh. Kung mayroon, nahiya kasi ako magpa-picture. Nagsi-selfie na lang ako. Actually, nag-o-offer naman yung guide namin na mag-photo. In fairness naman to him, no? Pinipicturean niya kami isa-isa. Kaso meron kasi ako mga angle na gusto. For example, dito. Hindi ko nahihiya ako kasi baka mag-cause of delay, alam mo yun. Magiging cause of delay, nahiya ako magsabi. So nagsi-selfie na lang ako. Pero magandang angle to, oh. Kung may kasama kayong mga friends, maganda yung parang pahagdan, tas kita, yung ganun. Diba, oh, giving. Okay guys, after the hiking, finally it's lunchtime. Diba, after sa medyo pinagpawisan tayo, time to try some local delicacies. Where is it made from? What is that? Oh, I'm good.
Guys, nag-try tayo ng kanilang local lemon jelly dito. This is 45 NTD. So, magkano yun? 70 pesos. May mga gelatin. Maraming gelatin. Refreshing, not too sweet. May konting asim. Ang cute ng vibe kasi parang lokal na lokal, alam mo yun. Parang nasa probinsya kayo ng Taiwan. Uy! May temple. I'm a little surprised myself. Wow. Yeah, that's ginger. That's good. The sauce. What is this? Seaweed? The only thing I'm not a fan of. And guys, we just finished lunch, no? Hindi kasama ang lunch dito sa tour na to. Kasi ang tour na to nasa mga 1,800 pesos lang naman. So, hindi na kasama yung lunch. Pwede kayong mag-lunch doon or pwedeng hindi. Pero kami, nag-decide kami since small group kami. Sabi namin, tara lunch na lang tayo together. So, nag-lunch na lang kami lahat dito. Medyo, ito yung nirecommend ng tour guide. Medyo pricey lang siya. 600 NTD. O siguro mga 1,000 pesos yung pinakita kong pagkain kanina no, na merong mga seafood, yung shrimp, yung pusit, tapos may mga soup naman sila ganon. Kung hindi kayo kumakain ng seafood, meron naman silang chicken. So, ayun, kumain na lang kami dito. At ito yung vibe again. Nakikita ko sa kanya parang yung hometown cha-cha-cha. Napanood nyo ba yun? Yung K-drama na hometown. La 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 Romantic Sunday. Di ba ganyan yan? La 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 Romantic Sunday. Wow. It's giving province vibes, no? Tahimik lang ng lugar. Tapos mga lokal na nakikita nyo. No? Quiet village. Wow, ang ganda sa part na to guys. Oh. Meron mga bato-bato doon na humaharang sa waves. Ay, ganda. Ang ganda. Na probinsya. The coastal side of Taiwan. Keelung. May mga cruise na dito sa Keelung umaano. Parang ano nga ba, may nag-invite nga sa akin dati, Keelung, Taiwan. From Manila to Keelung, tas Keelung to Japan. Ito pala yung Keelung. Kapag magko-cruise kayo minsan, dito ang isa sa mga day trip nyo. Keelung. Cute. Wow. Okay, guys, ito na pala yung nose na sinasabi ko sa inyo. Ayan, di ba? Para siyang mukha, tas may ilong na nakaganyan. Ayan. Yan pala ibig sabihin ng Bito. Tip of the nose. Bito Jiao. Ito pala siya. This body of water is famous for its contrasting colors. Wow. One side has a golden or yellowish hue, while the other is a deep blue or green. This striking contrast is due to minerals or natural phenomena. Guys, let me correct myself. Wala pa pala kami sa Keelung, no? Yung pinuntahan natin yung Bito Jiao na park, yung area na yon is part pala siya ng Roifang. Wala pa tayo sa Keelung. Tapos since nandito kami sa Roifang, maaga kami natapos, maaga rin kaming, mabilis daw kasi kami maglakad. Sabi ng driver namin, gusto nyo ba idaan natin kayo sa Golden Waterfall? Wala to sa itinerary ha, pero since mabilis kami, sabi ng driver, ililibre niya na lang kami na daanan itong Golden Waterfall. So it's still here sa Roifang. I think nandito rin yung Jufen, di ba, sa Roifang? So ito yung Golden Waterfall. First time ko siya makikita actually. Wow. So ano pala siya, ang tawag dito? Yung first stop, wala pa pala siya sa Keelung. Yung next natin na stop, doon na yung sa Keelung, no? Yung may mga colorful houses, yung pala yung Keelung. But itong Bito Jiao, kung gusto niyo, mga 30
40 minutes away lang siya from Keelong also. It's also part of our itinerary. Okay, sure na nandito na tayo sa Keelong, no? Tapos ito yung first stop natin, yung colorful houses. Look. Wow! Nakikita-kita ko sa social media before eh. Pwede kayo mag-take ng photo dito. Yeah, so good. Pumasok kami sa parang cafe lang na tinuro lang tour guide namin. Ano yung pangalan nito? Na magandang photo spot nga. Guys, ito yung cafe kasi naka-Chinese character siya. Nasa gilid lang naman siya. Basta nasa harap lang siya ng colorful houses. Dito na yung colorful houses dyan. Kung gusto nyo mag-cafe with a view. Ito pala yung cafe, sa harap lang talaga siya. Tapos pagpunta nyo dito, ito na yung colorful houses. Nakikita ko sa social media before. Finally, we're here. So ito talaga parang pininturahan nila para ma-revive daw yung tourism ng Keelong. Ayan o. And ngayon, parang isa na siya sa mga iconic na spots dito. No? Kung magkikilong kayo, hindi pwedeng hindi nyo puntahan ito. Fishing Village. Ayan, iconic siya guys kasi yung reflections ng mga colorful houses, diba? Nakikita siya dito sa dagat. So yun yung pinupuntahan nila dito. Picture nga ako, parang gusto kong picture. So dati daw ito yung largest na port ng Taiwan before. Gumagana pa naman siya ngayon pero hindi na siya yung largest na port currently. Let's go! Let's go! Thank you. Sabi ng tour guide namin magandang spot din daw to. You can try if it's good. Itong parang waiting shed. Tabi lang to nung ngayon. Sa harap lang siya ng... Yan, iniisa-isa niya kami picturean. Sige, let's go tour guide. Actually guys, may mga nangingisda pala dito. Oh. Tignan nyo. Yung magkumpare, no? Parang, tara pare, mang-meet tayo. Oh, may nahuli sila. Oh, kita. Ay, wala pala. Nahuli ba yan? Wala pa. Yan yung bonding moments ng mga titos of Keelong. Okay guys, our next stop is the Heping Island. So ito marami silang mga rock formations dito, no? So another hiking pala itong tour na ito. So nandito tayo ngayon. Mag-hiking na naman tayo dyan para makita yung mga mga rock formations. Magpapahinga daw sa may toilets. Ang sinabi niya? Magpapahinga dito. Tapos babalik. Okay, this is a physical activity tour in Keelong. Pero maganda kasi, no? Kung kaya nyo naman, do it. Magkano kaya yung entrance? I'm not sure kung magkano yung entrance. Kasama na yung entrance sa tour, no? So wala na kayong binayaran dito. Tapos may binigay silang $20 voucher. Ayan. Pwede daw magamit sa mga cafes or shops dyan. You just need to spend 100 NTD. Tapos meron kayong 20 NTD discount. Ang ganda! Look! So bali itong tour pala natin is Keelong plus Roifang. Akala ko Keelong lang. Keelong and Roifang pala. Kaninang umaga nasa Roifang tayo. Ngayon naman, ang ganda, oh my god. Wow. Wow. So guys, ang laki pala nitong port na to. Ay, port or park near the port, no? So ito yung port na area. Tapos, it used to be a military base daw. So dati hindi mapupuntahan ng public to kasi nga military base, but now it's now open to the public and then tourists can come na. Tapos ayun nga may mga rock formations na makikita natin later. Wala namang hiking dito. Wala na yatang hiking guys, walking lang. Akala ko mag-hike na naman. Walking lang, parang patag lang naman nilalakaran namin. Ang tagal ko nang nagvo-vlog pero nahihiya pa rin talaga ako magsalita pag may tao. Tingnan, andun yung mga ka-tourmates ko, di ba? Tapos pag nagsasalita ako, lumalayo ako. Ayokong naririnig nila ako. Actually, even with my friends, yung mga content creator friends ko, alam nila yan. Pag nagvo-vlog kami ng together, tapos pag magsasalita ako, lalayo ako sa kanila. Nahihiya ako pag may nakakarinig sa akin, no? Hindi ko alam. Hindi ko pa rin ma-overcome yung part na yun ng pag-vlog. Nahihiya ako pag may nakakarinig. Gusto ko walang nakakadinig. Dito different ports, no? Ports of Kaohsiung. So from here, 320 meters. Port of Keelong. Ayan, dyan kapag magko-cruise kayo, tapos Keelong, Taiwan. Port of Singapore. 300 ganito ka layo from where we are. Klang. May mga nagsuswimming dito, oh. Tingnan nyo, kita ba? Ayun, may mga nagsuswimming. Ano ba to? Parang natural swimming pool, no? Swimming pool na galing sa dagat yung tubig. Ayun, no? Naglalap sila, oh, mga swimmers. Ang saya, oh. Nasa ano sila?
Natural habitat. Natural habitat. Kung gusto mo ng tour na away from the city, you know? For example, gusto mong pahinga sa city ng Taiwan, but I love yung Taiwan city, yung mismong city center. But if you just want a different vibe, no? You might consider going to Keelung to breathe some fresh air, makita yung other side of Taiwan. Dito masyadong pinupuntahan ng mga tao. Nahihirapan nga ako magtingin ng mga parang reference ano bang itsura dito kasi wala namang masyadong references na. Nagulat nga ako, may Pilipino akong kasama. May isa pa akong kasamang Pilipino, dalawa kami. Sabi ko, may Pilipino din dito. Kasi usually ka-tourmates ko from other bansa, no? Wala masyadong mga Pinoy dito. Kaya nakatambay lang kami. Bumili lang ako ng ice cream, 65 NTD. Ano daw nila nito? Parang special ice cream dito sa Taiwan kasi. Yan siya, parang egg milk. Kaso sobrang tigas, hindi ko makain. Parang nag-yellow naman siya. Diba ayaw niya? Antayin natin siya. Cheers. Para siyang leche flan. Leche flan na ice cream. Kasi nga diba egg tsaka milk. Ganun din yung leche flan, diba? Ganun yung lasa niya. Leche flan ice cream. Tapos meron din sila dito mga picture. Tapos hanapin mo yung stone. Ayun siya, oh. Parang lion. Kita ba? Yung sa likod niya. Ito parang mga camping. Ayun, oh. Camping. Hindi siya tent eh. Camping sites. Kung gusto niyo mag-camping dito, ayan yung accommodation niyo, yung mga white na yan. Tapos, ayan, meron kayong view ng mga rock formations. Para siyang sa Yelyo Geopark, no? Di ba may mga ganyan na mga rock formations. So dito sa Heping Island, millions of years na doon nabuo rin tong mga rock formations because of winds, waves, alam mo yun, mga natural phenomena na nangyayari. And it keeps changing, no? Yung mga itsura niya nag-change siya kasi syempre kapag may bagong waves, may mga winds, nag-iiba yung itsura. Pero marami daw dito mga rock formations na parang hugis animal. Kagaya nung kanina nakita natin, lion. So guys, beautiful coastal view. Kasi na yung mga rock formation. Wow. Ito na guys. Yung famous na spot dito sa Heping Island, no? Wow. Actually, ma-cute dito o mag-video kayo dito. Kasi yung background nyo. Oh. Hmm? I'm sorry, I'm so lonely. Got the shot. Ay, ganda. I'm sorry, I'm so lonely. Wow. Yan dito guys, may makikita kayo na parang mga ganito. Kasi dati nga siyang military base, no? So ito pala dito kapag nagbabarilan sila, syempre nagtatago sila dyan. So dito nila nilalabas yung baril or dyan sila sumisilip. So hindi sila masyado matatamaan kasi mayroong bato-bato. Yung iba nagbibiyak-biyak na. Baka natamaan yan. Tapos, wala, ang ganda rin pala doon, no? Ang ganda rin itong Heping Island, no? Chill lang siya, hindi siya touristy, no? Kasi hindi masyadong puntahan, pero actually parang feeling ko ang underrated siya, no? Underrated yung mga lugar na to kasi magaganda pero less tourists, no? Parang dati hindi ko nakikita yung ganitong tour sa Klook. I'm not sure kung bago lang to, no? Parang Instagrammable tour. Ang ganda niya, in fairness, na-appreciate ko kasi it's something na hindi ko napuntahan, nakailang Taiwan na ako. Tas ang ganda ng lugar, ang payapa. If you're someone who loves the the chill vibe, no? Kasi mga ka-tourmates ko lang din, mga chill lang din sila. So, ayoko naman sobrang mag-ingay-ingay, di ba? Inaayon ko lang din yung aking sarili sa vibe. Kasi tahimik lang din sila. Okay guys, our last stop for this tour is the Keelung Night Market. So, ang Keelung meron din naman siyang city na part pala, di ba? Kanina nag-start tayo sa mga coastal area, sa mga medyo probinsya. Pero meron din siyang city area. Ito yung kanyang city ng Keelung. Ayan, busy din naman. Tapos may night market dito. So binigyan tayo ng tour guide ng 1 hour. Kanya-kanya na kami. So after 1 hour, magkikita-kita ulit. Bayabas. So we can try some of their food here. Ayan.
At least meron din palang night market sa mga dito. Kasi city din naman ang Keelung actually guys. City din siya but it's more laid back. Mas laid back nga lang na syudad. Yan yung mga tangolo. Wow. See, coffee. Ayun yung mga laro. Ang cute. Ang cute ng kanilang perya. Oh. Go, go, go. Wala sa Taiwan guys, I recommend mag-withdraw pa rin kayo ng cash, no? Especially kapag magdi-day tour kayo sa mga ganito Keelung. Kanina parang lahat ng stores cash lang sila. So dapat meron kayong cash. Dito sa mga night markets, I think cash lang din. So I recommend na magdala na lang kayo ng, or mag-withdraw na lang din kayo ng cash. Ooh. The local vibing. Oh, I kind of miss the taro balls. Sweet potato balls. Na-miss ko yan. Pero gusto ko muna ng something na mabigat. Mabigat sa tiyan. Fried. Wala masyadong English dito, no? Kasi mostly mga lokal lang yung mga tao dito, no? Feeling ko nga wala masyadong turista dito, eh, no? Pero malawak din pala yung night market nila. Mahaba rin, no? Yan, mga barbecue. Oh, okay. Dito sa area, meron pa silang mga banderitas. Local vibe nila. Ano yan? Yung pili. Ito pinipilahan, no? Ano ang niluluto nila? Huwag sa nagluluto, doon sa niluluto, B. Ayan. Ah, sabaw-sabaw. Parang bagay yan sa akin. Dada sabaw, ha. Bagay sa akin sabaw kasi most of the time sabaw ako, no? Yung brain ko kasi nag-i-stop. So sometimes sabaw ako. Or not sometimes, most of the time. I think guys, mag-try tayo nitong yung parang matagal ko nang hindi nakakain to, yung parang malalaking chicken. Hindi siya yung sikat na brands from Taipei, pero meron lang silang local dito. Let's try it. One. Ito yun guys. Ayun. Ang lalaki oh. Piprituhin niya doon. Yun guys. Pipili kayo ng flavor. Ang pinili ko na lang is garlic. Ayan. Meron silang different options. Pepper, spicy, seaweed, honey mustard. Okay guys, let's try na itong malaking chicken. Feeling ko mabubusog na ako dito. Ang laki talaga nila nitong Taiwan chicken. Look. Sobrang laki. So, kahit ito na lang, mabubusog ka na. Pag ito yung inuuna ko, hindi na ako makatry ng ibang pagkain. Ala, actually tinadtad niya kasi, no. Hindi lang siya ganyang kalaki, oh. Meron pa pala dun sa sa ilalim. So kung hindi niya pinagpatong-patong, mas mahaba pa to. Wow. Ganito talaga yung mga typical na Taiwan chicken, no. Crunchy from the outside pero malambot yung karne. Tapos merong parang smoky mountain, smoky na feels. Tapos nilagyan nila ng, I'm not sure kung anong powder yan, chili, cheese powder. It's good pero nakakabusog. But it is protein, chicken. Cheers guys. Bug. Busog ba? Tsaka parang mas mura siya, no? 80 lang ba? 80 ba to? 80 NTD lang, no? Pero pag sa Taipei, nasa mga 120 or 100 NTD ito. Oh. Harap? May konting arena yan, no? Na breading. So parang yung breading, yun na yung carbs mo. Nagulat ako, te. Yung breading is yung arena. Tapos, sweet siguro naman si ate. Ayun pala yung nakakain ko, yung manok pa lang. Busog na ako, parang wala na akong ganang kumain ng iba. Tsaka na lang kapag nag-night market tayo. Kasi pagbalik ko sa Taipei, baka magano rin ako, Rauhe night market, Shilin night market, or Ningxia. Yun yung tatlong famous na night market sa Taipei, no? So ngayon, okay na muna ako sa Taiwan chicken. And then drinks. Ito may mga milk tea dito. Sige, pwede milk tea tayo dito ng local milk tea. Let's go.
Hindi ko pa pala nauubos yung ating parang lemon jelly kanina. So ito na lang, no? Wag na tayong gumastos. Tsaka na lang tayo mag night market food trip kapag nasa Taipei na tayo. But inumin na lang natin itong ating natitirang lemon tea jelly. Tapos sabi nung isa naming kasama, ito daw, ewan ko parang hindi daw talaga siyang gelatin, parang galing siya galing siya sa dagat, something like that. Sarap, hindi siya matamis. Maraming jelly. Ayan guys, medyo maambon na naman. No, laging maambon lately kapag gabi. So I think that's the end of our vlog, no? Magbibiyahe na lang naman kami. I think mga 40 minutes to 1 hour ulit yung biyahe pabalik sa Taipei. So ayun lang naman. Maraming salamat ulit sa pagsama sa atin sa pag-explore dito sa Keelung and sa Ruifang pala kanina. And I hope ma-visit nyo rin tong mga underrated places dito sa Taiwan. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!